Eto mga tol, 'di ba? Pinipilit lumusot ng China doon sa nahuli na umano'y Chinese spy, 'di ba? At yung asawa nga niya naggiginigiit na hindi daw espiya ang kanyang asawa. Tapos nagsasalita na rin si Attorney Topacio at saka yung Maria Teresa Angsi. Tama, Teresita Angsi, 'di ba? Which is alam naman nating inchik din 'yon mga tol. Pero eto, paano na naman nila malulusutan to mga kapatid? Dahil bukod doon sa nahuling Chinese spy na yon mga kapatid, meron na namang nahuli. No, dito sa may bandang Palawan mga tol. Ito mula sa GMA News ha. Mula to sa GMA News mga tol ha, hindi gawa-gawang balita to. Ayan no. Mga kumukuha ng video at litrato ng barko ng PCG na diskubreng konektado sa nahuling Chinese spy o connected pa doon sa nahuli mga kapatid, no? Ito alamin natin tong balitang to mula sa GMA mga kapatid, at mamaya pag-usapan din natin yung tungkol nga doon sa nahuling Chinese spy na yon na inaalmahan ng China kasi ginigiit ngayon ng AFP na meron silang mga ebidensya. So mamaya pag-usapan natin yan. Panoorin muna natin to mga tol. Arestado ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist sa Palawan. Oh, nagpakilala pa silang Taiwanese. Pero bistadong kinukuhanan ng video at litrato ang mga barko ng Philippine Coast Guard gamit ang ikinabit nilang CCTV. Oh, pero mo, turista sila tapos nagkabit sila ng CCTV. Doon pala mag-iisip ka na, teka, tourist kayo, ba't kayo nagkakabit ng CCTV? Nadiskubre ring Chinese sila. Nagpakilalang mga Taiwanese na diskubreng Chinese. Doon pa lang sa hindi mo pagsasabi ng totoo kung ano yung nasyonalidad mo, pagkahinahinala na talaga mga kapatid, no? At konektado sa isa pang naarestong Chinese spy ayon sa aming source. At yan po ang tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Grabe. Nagpakilalang turista mula sa Taiwan ang lalaking ito na kumukuha ng video at litrato sa tabing dagat sa Palawan. Ang Pero binibidyohan nagtaka niya, ang ilang residente na sa kanila ay kakaibang kilos ng umano'y turista. Sa bidyong ito, makikitang ang kinukunan pala niya barko ng Philippine Coast Guard Nako. na paalis galing sa Naval Base sa Palawan na patungo sa West Philippine Sea. tinitiktikan talaga mga tol, no? Inaalam kung saan nanggaling itong barkong to, di ba? Nagtataka po kami kung bakit sila nagbibideo doon na tumatago. Samantalang may mga guest po yung beach na yun ng mga foreigner na biglang dumaan yung mga Coast Guard na lalaking barko. Nagbibideo rin po yung mga foreigner pero hindi po hindi po doon sa tagong lugar. Sabi Taiwanese daw siya na halos mauntog na doon na nagtatago po. One time Ang kapuna-puna lang sa kanya, talagang lumapit siya ng ganyang kalapit at doon siya mga tol. No? Well, sabihin natin kahit naman sino magbi-video talaga, hindi naman kahinahinala kasi ibang foreigner nga daw nagbi-video eh. Pero bakit ka nagpakilalang Taiwanese kung inchik ka? po nagpalipad po sila ng drone. Kinakabahan po kasi yung mga Nagpalipad pa ng drone. mga staff doon na bakit nagpapalipad ng drone na walang pahintulot at wala rin yung may-ari. Mas naghinala pa ang ilang residente sa Palawan nang magkabit ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ng CCTV. Eto na talaga. Eto na talaga. Bakit ka magkakabit ng CCTV? Turista ka lang dyan. Sa Palawan nang magkabit ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ng CCTV sa isang resort na kanilang nirentahan kahit walang pahintulot ng may-ari at ang mga CCTV camera nakatutok sa karagatan. Napakalansa. Smell something fishy. Napakalansa. Biruin mo nagrenta ka ng resort. Kakabitan mo ng CCTV, wala kang pahintulot. Di ba CCTV normally for security purposes yan? Di ba? Para malaman mo yung mga galawan. Pero ang nagkakabit niyan, yung may-ari mismo ng resort. Kasi property niya yun. Ikaw, nirent ka lang dyan, nirentahan mo, nagkabit ka ng CCTV na walang permiso, tapos bakit nakatutok sa dagat? Di ba? Bakit nakatutok sa dagat? Pahintulot ng may-ari at ang mga CCTV camera nakatutok sa karagatan. Nagtataka po kami kasi bakit nakatutok po doon sa dagat na kung saan yung mga barko po ng mga Coast Guard sa Navy doon po dumadaan.
Ayon sa source ng GMA Integrated News, ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ay mga Chinese nationals na hinihinalang nagsasagawa ng espionage o pang-eespiya. Unang-una, hindi naman pala talaga sila Taiwanese. Sila yung mga Chinese nationals. So, binago nila yung kanilang mali yung pagpapakilala nila mga tol. Doon pa lang red flag na eh. Nagbi-video sila sa mga Coast Guard. Sabi natin, sige, palagpasin natin yun. Nagbi-video sila sa mga Coast Guard. Kasi yung ibang mga foreigner din naman na mga turista doon ay nagbi-video rin naman. Pero, yung paglalagay nila ng CCTV, di ba, doon sa nirentahan nilang resort, red flag, another red flag ulit. Bakit mo gagawin yun? Tapos, hindi naman sa property nakatutok, kundi sa karagatan. Para saan? Ayon pa sa aming source, konektado umano sila sa unang naarestong Chinese national Nako. na ayon sa NBI at AFP ay isang hinihinalang espiya. Itinanggi ng asawa at pamilya ng naarestong Chinese ang alegasyon. Pero ayon sa AFP at NBI, Napakarami po talagang evidences na Napakaraming evidences na nakukuha tayo in the cellphones. We have pictures of the military camps. Sa cellphone daw na nakuha na pagmamayari nung umano'y espiya mga tol. May picture daw ng mga barko, mga picture ng mga kagamitan ng militar. Biruin mo, bakit ka may ganun sa cellphone mo? Trip mo lang? nakukuha tayo. In the cell phones, we had pictures of the camps, military camps, pictures of the ships, mga barko, mga kagamitan ng militar. Ilan lang yung mga nahuli natin. Marami pa ho ito. Meron pang follow-up at yan ay ilalahad namin sa publiko. Yan, meron pang follow-up at yan ay ilalahad namin sa publiko. So malalaman nating lahat mga tol. Malalaman nyo Pagdating daw sa Webes, sa Thursday, bukas. pagdating ng Webes. Inukumpleto lang natin ang ating ebidensya because nakakuha tayo ng mga aparatos and we cannot just examine that apparatus without court order. So, we have already applied for warrant to disclose the content of those apparatus para mag-hold yun sa court hearing. nagbigay din ng source mula sa NBI ng litrato ng naarestong Chinese spy habang nakadetene doon. Nilabas ng source ang litrato na walang galos o sugat ang Chinese para pabulaanan ang aligasyon ng pamilya ng Chinese Kasi yun yung sinasabi nila di ba? Tinotorture daw na tinotorture ito umano. Para sa GMA, Di ba? Ito, dagdag natin tong balitang to mga kapatid mula to sa UNTV. Ito nagsalita ang AFP mga kapatid kasi nga pinagbibintangan sila nung alam niyo na yung mga nagsasalita kontra sa kanila. Ito, AFP iginiit na may ebidensya sa pang-espiya sa maseselang infrastruktura sa bansa, mga tol. Kasi nga ang sinasabi nila, ito daw ay isang trial by publicity, no? Tama ba yung sinabi ko? Trial by publicity. Basta ganun, mga tol. Pero ang sabi rito ng Armed Forces of the Philippines, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na may ebidensya ito laban doon sa Chinese national na nahuling nagmamanman o nag-eespiya sa mga vital installation ng bansa. Panoorin na lamang natin to, mga tol. The Armed Forces of the Philippines understands her concern, being of course emotionally involved, being a wife, a mother. Nauunawaan ng Armed Forces of the Philippines si Noemi Deng, ang asawa ni Deng Huangqing na nahuli ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, bunsod ng umano'y pagsasagawa ng mga hindi otorisadong survey sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakabase lamang sa ebidensya ang kanilang ginagawang investigasyon. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation and anything in our power to help in aiding that the truth come out from this, we will do in the AFP. Base sa mga datos na nakuha nila, kabilang ang mga mahahalagang infrastruktura sa bansa ang sinusurvey ng Chinese gaya ng mga kampo ng militar at pulis, EDCA sites, pantalan, paliparan, hydropower plants, dams at iba pa. Yun lang yung kailangang sagutin, mga tol. Para mapatunayan mong hindi ka espiya, kailangan talagang malinaw na masagot yan. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Sino nag-utos sa'yo at ano ang purpose ng mga yan, di ba?
Yun lang naman mga kapatid kahit na sabihin nating maraming nananawagan, nauunawaan natin yung asawa, sila Atty. Topacio, attorney siya kliyente niya to di ba? Natural, pagtatanggol niya talaga yan. Sa kasi Ang Si, syempre Chinese yun mga tol. Yung China, nananawagan mga tol, hindi daw itigil daw yung balitang Chinese spy. Pero ngayon may nahuli na naman sa Palawan mga tol. Ang tanong, bakit ninyo ginagawa yung mga ginagawa ninyo? Yun lang naman, simple. Sino nagbigay sa inyo ng utos na mag-survey o kaya kumuha ng mga litrato dito sa mga sinasabing mga lugar na to, mga tol? Over and above that, this is unauthorized foreign intelligence, surveillance, and reconnaissance activity that was conducted. And what we can point out is that these are crucial features that has been found in the data. Ayon sa National Bureau of Investigation, nasa mahigit 100 infrastruktura ang kanilang pinuntahan. Napakarami, biruin mo nasa 100 infrastructure daw ang kanilang pinuntahan. 'Di ba? Kung isa kang simpleng mamamayan na simpleng nagtatrabaho lang tulad ng sinasabi nga nila Atty. Topacio at sa kanila Ang Si, 100 yan napakasipag mo magbigay ng oras para puntahan mo yung isandaang infrastructure. Ilan lamang dito ang Kalayaan Switchyard sa Laguna, Lumban Hydropower Plant, NGCP Lumban, 201st Brigade Cabinti, Kaliraya Dam. Gayon din ang ilang lugar sa Quezon Province. Ito yung mga lugar na pinuntahan nun. Biruin mo, kasama ba yan sa trabaho niya? At sa Batangas. Bukod pa sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa isang press conference kahapon, humarap si Noemi Deng, ang Pilipinang asawa ni Deng Huangqing, kung saan mariing pinasinungalingan nito na spy ang kaniyang asawa. Isa lang po ang masasabi po, hindi po spy si Ching po. Matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot pa ako sa kahihinat na ng anak ko sa school. Dahil sa media na lumalabas na spy yung daddy niya. Aniya, ang alam niyang trabaho ng kanyang asawa ay nagsasurvey ng kalsada para sa self-driving na sasakyan. Pero bukod dito, hindi na niya alam ang iba pang detalye ng kanyang trabaho. O, di ba? Mismong asawa niya. Alam niyo yung binibigay na detalye ng asawa niya, syempre. Natural yun na tugon ng isang kapamilya, mga tol. So, hindi natin kailangan questionin yun. Bakit niya ipinagtatanggol asawa? Syempre, asawa niya yun Di ba? Anya nagkakilala lamang sila online at ikinasal noong 2014. Maraming beses na rin silang pabalik-balik sa China. Noong January 7, nahuli si Deng at 2 Pilipino na kasama nito sa Makati City. Sakay ng kanyang sasakyan na may gamit pang espiya. Nahaharap ngayon si Deng sa kasong espionage. 3 Chinese din ang umano'y kasama nila sa grupo na nasa China ngayon. Ryan Lacan. Diba? So mga tol, hindi tayo nagbibigay agad ng hatol hatol agad dito tulad ng sinasabi nilang trial by publicity, diba? Eto mga kapatid, kumbaga tinitingnan lang natin yung mga posibleng dahilan kung bakit nila ginagawa yung mga ginagawa nilang ganyan. Bakit nila minamanmanan o kumukuha sila ng mga detalye, bakit sila may mga litrato ng mga barko ng Pilipinas, ng mga kampo, ng mga militar, ng mga pulis, di ba? Isa-isa mga kapatid kanina sa listahan di ba? Meron silang 100 infrastructure na napuntahan. Di ba? Ayun ba'y kasama sa kanyang trabaho mag-survey ng mga daan para doon sa driverless car na sinasabi, mga tol, 'di ba? At ito ay may kaugnayan daw doon sa 3 nahuli naman sa may Palawan na nagpanggap na Taiwanese pero napatunayang mga Chinese pala. Naglagay ng CCTV nakatutok sa karagatan, biruin mo 'yun, Malamang sa malamang, eto may na naman to nila Ang Si. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi nyo rito? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.